Ako ay 14 na taong gulang nang ako ay masuri na may leukemia. Kasama sa protokol ng paggamot sa leukemia ang isang steroid na tinatawag na prednisone. Ang prednisone ay isang gamot na nagpapahina sa mga buto. Ito ay kapaki-pakinabang para sa paggamot, ngunit ginagawang mas marupok ang mga buto. Ang aking gulugod ay dumanas ng maliliit na bali sa vertebra habang ako ay nasa ospital, kaya kailangan ko ng back brace. Kasama ko ang aking ama at ang aking 4 na taong gulang na kapatid na lalaki. Tumayo ako roon, humawak sa mga support bar para manatiling patayo. Habang nilagyan ako ng suporta at sinusukat ang dibdib ko, medyo nanginginid ang pakiramdam ko. Siguro mga 15 minuto na ako doon at ang nanginginid na pakiramdam na iyon ay patuloy na lumalala. Paglabas namin ng building at pababa ng hagdan, nasa harap ako ng aking ama at nakababatang kapatid na lalaki. Hinawakan ng kapatid ko ang kamay ng tatay ko at nagkwentuhan sila ng technician habang nagpapaalam. Nagmamadali na ako papunta sa kotse ni tatay na mga 50 metro siguro ang layo. Naglakad ako at naglakad at sa wakas ay naupo. Naisip ko na lang, calm down now, everything is fine. Umupo ako sa gilid ng kotse ni dad at bumulong sa sarili ko, naku. Napatingin ako sa tatay ko na siguro mga 30 metro ang layo at sinabi ko, tay, pupunta ako. At pagkatapos ay dumilim. Bigla kong iminulat ang aking mga mata at nasa isang lagusan ako na may anino na nakasuot ng trench coat. Ang maliwanag na dinto pilak puti na kumikinang na enerhiya ay gumagalaw sa paligid ko at sa loob ko. Ang tanging paraan na mailalarawan ko ay ang pakiramdam na parang likidong pag-ibig. Natulala ako sa espasyong iyon, iniisip, wow, ano ito? Nakaramdam ako ng ganap na kapayapaan. Walang alala, walang takot. Hindi ko man lang iniisip ang katawan ko, isang sandali ay nandoon ako at sa sumunod na sandali ay nasa isang magandang lagusan ako. Tumingin ako sa unahan at nakita ko ang malabong figurang naghihintay doon. Naisip ko kaagad, lolo ko yan, ang ama ng tatay ko na namatay 7 taon na ang nakakaraan. Nakita ko ang figura niya at tahimik kaming nag-uusap. Sinabi niya sa akin na magiging maayos din ang lahat at malalampasan ko ito basta't itutuloy ko lang. Nagkaroon kami ng iba pang mga pag-uusap, naalala ko iyon, ngunit noong bumalik ako, parang panaginip at hindi ko matandaan kung ano ang aming napag-usapan. Pakiramdam ko ay matagal na kaming nasa ganoong estado at pagkatapos ay biglang, nang walang babala, nang walang pagpipilian, naramdaman kong hinila ako pabalik. Para akong sinipsip sa isang itim na lagusan. Pagkatapos ay bumalik ako sa aking katawan. Gayunpaman, hindi ako makagalaw, paralisado pa rin ang aking mga nerbiyos dahil sa pagkahimatay at kakagising pa lang. Ang narinig ko lang, Zach, are you okay? Are you okay, Zach? Pagkatapos ay narinig ko ang isa pang boses na nagtanong, gusto mo bang tumawag ako ng ambulansya? And my dad said, no, everything's fine. Zach, okay ka lang. Naramdaman kong hinawakan niya ako pero hindi ko maimulat ang mga mata ko. Gayunpaman, halos hindi ko masabi, okay lang ako, hindi pa ako makagalaw. Matapos ang mga 30 segundo o 1 minuto, nagsimula akong makaramdam ng pangingilig sa aking katawan at nagsimulang gumaling ang aking nervous system. Iminulat ko ang aking mga mata at naroon ang aking ama, ang kanyang mukha ay matigas sa takot. Ang aking nakababatang kapatid na lalaki, 4 na taong gulang lamang, ay takot na takot. Bumangon na ako at inalalayan ako ni dad papasok sa kotse. Gising na ako ngayon at iniisip ang aking karanasan, what on earth just happened? Ako ay 14 na taong gulang at hindi pa nakaranas ng katulad nito. Naisip ko na baka nag-exaggerate lang ako sa isip ko pero gusto kong sabihin kay dad. Maaaring tumagal ito ng ilang araw, 1 linggo o 2. Hindi ko matandaan ang eksaktong, ngunit sa wakas ay nagpasya akong sabihin sa iyo. Sinabi ko kay tatay, hoy tatay, noong ako ay nahimatay, naranasan ko ang ganito. Ayokong mag-alala ka dahil alam kong ikaw yon, ngunit nakita ko si lolo sa lagusan ng liwanag. Nanlaki agad ang mata niya at naging seryoso.
Marahil ay naisip niya ang aking anak na lalaki nakakadiagnose na may leukemia at sumasailalim sa malubhang paggamot ay nakakakita ng mga bagay na tulad nito. Siya ba ay namamatay? Tanong ni tatay, ano ang sinabi niya sa iyo? Ano ang sinabi niya? Sagot ko, walang masama. Sabi niya magiging maayos din ang lahat basta magpapatuloy ako. Nakahinga ng maluwag ang ama at nagtanong, ano ang hitsura niya? Sabi ko, hindi ko alam pero nakasuot siya ng trench coat. Kakaiba ang pakiramdam dahil hindi ko pa nakita ang aking lolo na nakasuot ng trench coat. Kilala ko lang siya bilang isang matandang lalaki. Pagkalipas ng ilang buwan, nakita ni Itay ang larawan at nagtanong, Zach, ganito ba ang hitsura ni lolo? Sa larawan, ang aking lolo ay isang binata, mga 20 taong gulang, sa Prague, nakasuot ng eksaktong parehong trench coat at mukhang katulad ng nakita ko sa kanya. Ito ay kumpirmasyon sa akin na ang aking karanasan ay totoo. Ang aking lolo ay isang profesional, isang chemist at isang negosyante at malamang na nagsuot ng higit pang mga suit. Ngunit noong siya ay mas bata, noong siya ay nasa kanyang nakaistilong 20s, mayroon siyang malaking trench coat. Ang lagusan na aking kinaroroonan ay tila nagpatuloy sa haba at sa lapad ito ay malambot. Parang umaagos, halos likido. Hindi ito isang konkretong lagusan, ngunit umiral pa rin ito kahit papaano. Hindi ko maipaliwanag ng mabuti. Parang may mga maninipis na kurtina na maaaring itulak at lumawak palabas. Ang lagusan ay nadlabas ng liwanag. Isipin na ikaw ay nasa isang likido na may langis at tubig at madagdag ka ng langis na nagtutulak sa tubig palayo. Medyo ganoon, ngunit ang langis ng pag-ibig.